Isa ito sa mga karanasan na nagbigay sa akin ng matinding aral. Bata pa kasi ako nang nangyari ito. 16 anyos pa lang. Dapat nag-aaral at bumubuo ng mga pangarap para sa magandang kinabukasan. Kaso dahil pasaway ako, bata ang nabuo ko na hindi namin alam kung paanong mabibigyan ng magandang kinabukasan. Hindi budol o aksidente ang pagbubuntis ko kasi ginusto ko din naman yon namin nang noon ay kasintahan ko na si Fidel. Pero dahil nga teenagers pa lang kami, madalas kami mag-away kahit pa sa maliliit na mga bagay. Naging napakahirap ng sitwasyon namin noon. Nakatira kami sa bahay nila Fidel na kagaya ng pamilya ko ay isang kahig, isang tukadin. Barong-barong lang ang tirahan nila na may lapad lamang na ilang metro. Saktong laki lamang sa kung ilan kami na nakatira doon. Medyo sumikip pa nga kasi dumagdag nga ako. Dumating sa punto na gusto na naming ipalaglag ang baby na dinadala ko noon. Pero literal na pinaguntog ang ulo namin ni Fidel ng nanay niya nang marinig ang pinag-uusapan namin na iyon. Saka katakot-takot na sermon ang inabot namin mula rito. Kesyo walang muwang ang bata para patayin namin at kasalanang mortal ito. Kami daw ang gumawa na dapat lang ay kami din ang bumuhay at kung ano-ano pang mga salita na talaga namang nakakakonsensya. Natauhan naman kami ng jowa ko. May point si Mudra. Kaya naman kahit mahirap ay pilit na itinataguyod namin ni Fidel ang pagbubuntis ko. Nakapasok ako na tindera sa isang grocery sa may bayan habang si Fidel ay naging barker at pahinante ng mga jeep. Doon namin napagtanto na hindi madali ang buhay kagaya ng inakala namin. Mahirap, sobra, pero kinakaya. Paunti-unti ay nakaipon kami para sa panganganak ko. Nang mag-7 buwan na ang tiyan ko, napilitan ako na huminto na sa pagtatrabaho. Dumadalas na kasi ang pananakit ng balakang at tiyan ko noon. Siguro dahil sa madalas na pagkakatayo na rin sa trabaho. Kung ako ang tatanungin ay kaya ko pa naman sana. Kakayanin dahil sayang ang kita. Kaso ang amo ko na mismo ang nagpahinto sa akin. Nangako naman ito na makababalik pa ako sa trabaho ko na iyon pagkaanak ko at kung kaya na ng katawan ko na makapagtrabahong muli. Wala akong nagawa kundi sundin ang nais nito na iyon. Naging tambay ako sa bahay ng ilang buwan at dito ko na naranasan ang dalawin ng hindi inaasahang bisita. Isang linggo ako noon na nasa bahay lang. Linis, luto at laba lang ang ginagawa ko para lang hindi mainip dahil ang mga kasama ko sa bahay ay nasa mga trabaho at eskwelahan. Isang hapon, mga bandang 5:00, ay naisipan ko na walisin yung mga himulmul ng sinulid mula sa ginawa kong pagtatahi. Iniiwasan ko na kasi na matulog ng hapon para hindi ako mamanas, kaya ang ginawa ko na libangan ay magtahi ng mga damit ni baby. Habang nasa kasagsagan ng pagwawalis ay biglang sumakit ang tiyan ko. Napahinto ako na sa ginagawa ko at napahawak ako sa tiyan ko. Pinakaramdaman ko pa nga mabuti kasi baka mapapaanak na ako. Kaya lang hindi ko pa naman due date noon. Maya-maya pa napatingin ako sa may bintana nang may bumungad na estranghero mula roon. Matandang babae na nakasuot ng belo na kulay itim at blusa na brown. Napatili ako sa gulat. Natawa naman ito sa naging reaksyon ko saka nagpunta sa may pinto. Walang pag-aalinlangan naman na pinagbuksan ko ito saka tinanong kung sino ito at ano ang pakay. Dito ay iniabot niya ang isang supot na nang silipin ko ang laman ay nakita kong kalamay at suman. Siya daw si Aling Libby. Bagong lipat daw na taga-kabilang kanto. Anito, nag-iikot-ikot lamang daw ito upang makilala ang kanyang mga bagong kapitbahay at doon na nga siya napadpad sa bahay namin. Sa tansya ko nasa 60 to 70 na siya. Maputi na lahat ng buhok. Tapos may balat siya sa kaliwang kamay niya.
malapit sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng mga daliri. Nakipagkwentuhan lang ito saglit sa akin habang panakanakang humahaplo sa aking tiyan. Sinabi pa nito na malusog na lalaki daw ang aking isisilang. Nagtaka ako kasi kami nga ni Fidel walang alam sa gender na magiging baby namin eh. Pero itong matanda, alam agad. Naisip ko na lang na baka gawa ng hitsurain ko kasi di ba ang mga matatanda na nakikita daw ang kasarian ng ipinagbubuntis ay binabase sa itsura ng buntis. Pag lalaki, pumapangit daw ang buntis. Tapos pag maganda, babae daw. So ayun ang naisip ko na logic doon. Kahit pa naimbayan na ako kasi ibig palang sabihin ang pangit ko nung time na yon. Pero dinedma ko na lang kasi magiliw naman makipag-usap si Aling Libby. Medyo distracted nga lang ako kasi patuloy pa rin ang pagsakit ng tiyan ko noon. Nung hindi ko na kinaya, nagpasintabi na ako sa matanda. Kako magpapahinga lang muna ako kasi humihilab yung tiyan ko. Ngumiti naman ito, saka naglakad na palayo. Hindi ko na nakain yung mabinigay niya kasi after namin mag-usap, pumasok na ako sa kwarto para humiga. Hindi ko na malaya na makakatulog ako noon. Nagising lang ako nang dumating na si Fidel at alas 7 na ng gabi iyon. Maya-maya, dumating na rin sina mama. Sina papa at mga kapatid ni Fidel ay hindi umuwi ng gabing iyon dahil dinalaw ang isang kamag-anak sa Pampanga. Kinabukasan namin balak na sumunod na 3 doon. Okay na ang pakiramdam ko noon kaya sumalo na ako sa pagkain nila ng hapunan. After namin maghapunan bumalik na ako sa kwarto para ituloy ang pagtulog ko. Si Fidel naglinis na ng katawan tapos sumunod na rin sa kwarto. Bandang 1:00 lang magising ako kasi init na ang pakiramdam ko. Bumangon pa ako nun para i-check kung bukas ba yung ventilador. Bukas naman, kaya ang ginawa ko, inilapit ko pa ng konti sa may paanan ko. Patay kasi ang ilaw sa kwarto noon kaya inaninag ko lang yung electric fan. Tapos hinila ko yung kable papalapit sa akin. Habang hinihila ko yung ventilador, narinig ko yung yero ng bubong namin na parang may naglalakad. Madilim sa kwarto, kaya hindi ko gaanong maaninag kahit pa wala naman kaming kisame. Pabalik-balik lang yung yabag na yon sa bubungan, kaya natakot na ako kasi ang isip ko baka magnanakaw o kaya adik na manloloob at mananakit. Ginising ko si Fidel, tapos nung akma na sana siya magsasalita, tinakpan ko agad yung bibig niya. Saka ako binulungan na wag maingay kasi nga may tao sa bubong. Nung narinig na niya, padapa kami na nagpunta sa sala. Hindi namin binuksan ang mga ilaw dahil ang plano ni Fidel hulihin kung sino man iyon. Naiwan ako sa sala tapos si Fidel pinuntahan si mama sa tulugan nito which is hindi naman kalayuan at kumot lang ang tabing kaya nagpaiwan na lang ako sa sala. Habang nag-aantay, napansin ko yung mga yabag ng tao na kaninang nasa kwarto lumipat na sa tapat ng mismong kinapupwestuhan ko. Natakot ako lalo nun kasi baka biglang lumundo yung yero siguradong mababagsakan ako ng kung sino man iyon. Ang kaso, biglang kumirot ang tiyan ko. Hindi ko na napigilan na magsalita at tawagin ang pangalan ni Fidel kasi umantak talaga yung sakit. Nataranta naman si Fidel kasi nga biglang sakit ang tiyan ko. Maya-maya, si mama biglang tumayo at may kinuha sa kusina. Kutsilyo pala. Tapos lumabas siya ng bahay. Akala ko nalimpungatan lang siya dahil nga ginising ni Fidel ng bigla. Kaso natanto ko na hindi kasi narinig ko na siyang nagsisisigaw at nagmumura sa labas. Para bang naghahanap ng away. Naging dahilan ito para magising ang ilan sa mga kapitbahay namin. Ilang saglit pa, sumigaw ulit si mama at tinawag si Fidel. Sabuyan daw ng asin yung bubong kasi may aswang daw. Iniayos muna ng jowa ko yung pwesto ko bago nito sinunod ang utos ni mama. Bago lumabas si Fidel, pinagbubuksan na nila yung ilaw sa bahay. Kaso natakot ako na maiwan mag-isa sa loob.
Kaya kahit masakit ang tiyan ko, sumunod ako kay Fidel sa labas na nang sandaling iyon ay naghahagis na ng asin sa may bubong. Hinila naman ako ni Mama papalapit sa kanya at iniabot ang kutsilyo sa akin. Itinuro niya ang nilalang na gumambala sa mahimbing namin na pagtulog. Doon ko nakita ang isang babae na walang saplot at parang basang-basa ang katawan. Mahaba rin ang basa nitong buhok at patuwad na nakatungtong sa bubong ng bahay namin nila Fidel. Ang mas nagpasindak pa sa amin ay nang magpalit ito ng anyo bilang isang napakalaking pusa na kulay itim. Pulos itim ang kulay nito na sinusubukan ng hulihin at saktan ng ilan sa mga kalalakihan na naroroon sa pamamagitan ng paghampas at pagwasiwas ng itak. Nakorner nila ito, pero dahil nga sa mahuna ang pundasyon ng bahay nila Fidel ay hindi sila ganoong nakalapit dito. Panay lang ang angin nito at pilit na iniiwasan ang inihahagis na asin ni Fidel. Maya-maya pa ay may isang lalaki na naglakas loob na lumapit sa aswang at buong lakas ito na hinataw ng hawak nitong bagay. Nakalaunan ay nalaman namin na buntot daw pala ng pagi at mabisang pangontra sa mga aswang. Makailang ulit na hinataw iyon ng lalaki. Natawagin na lang natin na si Mang Sito at kitang-kita namin kung gaanong nasasaktan ng aswang. Umuusok pa nga ang bawat latay noon sa katawan nito. Buong akala namin ay mapapatay na nila ito dahil kita na ang panghihina. Subalit mabilis itong nakalusot sa tabi ng isang lalaki dahilan para agaran na makatakbo palayo. Naging maliksi rin ang mga lalaking kasama ni na Fidel at Mang Sito upang sundan ang tinungo ng malaking itim na pusa. Pero matapos ang ilang minuto ay umuwi ang mga ito na walang napala. Ayon sa mga ito ay bigla na lamang daw itong nawala sa may madilim na iskinitang malapit sa creek. Hindi na daw nila nakita kung saan ito nagsuot. Natapos ang gabing iyon na balot ang aming lugar ng takot sa isipin na posibleng bumalik pa sa amin ang naturang aswang. Pero ayon kay Mang Sito ay hindi na iyon babalik. Dagdag pa niya ay malalaman din namin kung sino ang nilalang na iyon pagsapit ng umaga. Ipinahiram pa nito sa amin ang kanyang buntot pagi bilang proteksyon habang hindi pa kami nakahahanap ng sarili naming buntot ng pagi. Bago pumasok sa kwarto ay pinalibutan ni na Mama at Fidel ang buong bahay ng asin. Nilagyan din namin ng asin ang mga bintana. Matapos iyon ay nahiga na kami. Patagilid akong nahiga at gaya ng bili ni Mang Sito ay ilagay ko sa bandang tiyan ko ang buntot pagi. Nakatulog kami ng matiwasay ng gabing iyon. Nagsisimula palang pumutok ang liwanag ng araw ng umagang iyon nang gisingin kami ni Fidel ni Mama. Nagmamadali kami nitong dinala malapit sa may ilog na kadugtong ng creek na malapit sa bahay namin. May natagpuan daw kasing bangkay ang mga basurero roon. Marami ng usisero ang naroroon. At nang magawa namin makasingit ay natunghayan namin ang katawan na walang saplot at maputla na ang kulay. Hindi na makilala ang mukha nito dahil tuklap na ang mga balat na wari ay kinain ng mga isda o insektong tubig. Kapuna-puna lang ang mga sugat nitong mahahaba sa palibot ng katawan. Torture, ayon sa ibang usisero. Pero nangilabot ako nang mapuna ko ang kaliwang kamay ng bangkay na may balat na kagaya ng kay Aling Libby. Saka ko lang napagtanto na ang taas, hugis ng katawan at namumuting mga buhok ng bangkay ay kagaya nga ng sa matanda. Ikinuwento ko sa mag-ina ang nasa isip ko at nabigla sila sa nalaman. Sumang-ayon rin sila na maaaring ang matandang dayo nga na iyon ang gumambalas sa amin ng nagdaang gabi. Iyon lang daw kasi ang unang pagkakataon na may aswang na napadpad sa lugar namin na iyon. Matapos iyon ay umuwi na kami saka nagtungo kay Mang Sito upang isauli ang ipinahiram nitong buntot pagi. Sinabi nito na saka na lamang ibalik kapag nakaanak na
o kahit na pagkabinyag na ng aming anak bilang proteksyon na rin, sapagkat ayon rito ay hindi lamang nag-iisa ang nilalang na kagaya na nakaharap namin kagabi. Mga nag-aanyong magiliw na tao o hindi kaya ay malambing na hayop, kung kaya kinakailangan na maging mapagmasid sapagkat hindi lamang tayo ang nilalang na nananahan sa mundong ito. Tumatak ito sa isipan ko. Malaki ang pasasalamat namin kay Mang Sito, kaya naman pagkaanak ko ay kinuha namin siya bilang ninong ng aming panganay. Sa ngayon ay ayos na po ang pamumuhay namin. May maayos ng trabaho at nakakaya ng suportahan ang pangangailangan ng pamilya. Si Fidel po ay hindi ko na jowa kasi kami po ay mag-asawa na. Ikinasal kami matapos ang binyag ng aming panganay. Iyon lamang po ang kwentong aswang ko, Ma'am Eri. Siya nga po pala. Ako po si Agnes. Nakalimutan ko pong magpakilala sa umpisa, kaya dito na lang po ako sa dulo nagpakilala. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento namin. May susunod pa po ako ikukwento. Hintayin ko lamang po na ma-narrate ito. Salamat po and God bless us all.